Matapos ang 81 taon ng matinding pagsubok, akong si Kinyo ay makakamit na ang pagiging immortal ngayon. Ipinagdiriwang namin ang pag-akyat ni Emperador Qin sa pagiging immortal. Hindi ninyo kailangang malungkot, mga kasama. Hihintayin ko kayo sa mundo ng mga immortal. Hahaha. Wow! Salamat naman at sa wakas ay umalis na ang salot na iyon. Mula sa araw na ito, ang tatlong mundo ay magdiriwang ng 10 taon para sa napakagandang araw na ito. Guro, bakit po sinasabi ng lahat na isang salot si Emperador Kinyu? Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang pagtanggap ng mga bagong disipulo sa sekta. Hindi makapaniwalang ito ay isang daang taong nag-iisang kawayan. Mababang antas ng espiritual na ugat lang naman ang mayroon si Lisi. Pero nagawa niyang gisingin ang isang kasamang espiritual na kagamitan. Kandidatong si Lisi, mababang antas ng espiritual na ugat. Kasamang espiritual na kagamitan. Daang taong nag-iisang kawayan pasa. 20 taon sa silangan ng ilog, 20 taon. Bumaba ka na pagkatapos masuri. Huwag mong harangan ang mga nasa likod mo. Gusto ba niyang magpasikat kanina? Kaso naputol ang pagpuporma niya dahil sa patakaran ng sekta. System, kopyahin ang mababang antas ng espiritual na ugat ni Lisi. Nasunod. Matagumpay ang pagkopya. Nakuha ng host ang unang talento. Mababang antas ng espiritual na ugat. Naka-unlock na ang template ng karakter. Ngayong mayroon na akong espiritual na ugat. Pasok na ang kwalifikasyon ko para sa sekta ng Suantian. Karaniwan lamang ang iyong pangangatawan. Kaya maaari ka lamang maging isang disipulong tagapaglingkod. Pwede bang huwag kang magbigay ng ganyang babala kapag masaya ang tao? Susunod. Kinyo, mababang antas ng espiritual na ugat pasa. Mababang antas ng espiritual na ugat na naman. Si Lisi kahit papaano ay may kawayan. Pero ang isang ito ay wala talaga. Walang-wala talaga. Iyan ay dahil hindi ninyo nakikita. Ang mababang antas ng espiritual na ugat ay unang hakbang pa lamang. Ang isang basurang may mababang antas ng espiritual na ugat ay nangangarap ding mag-cultivate, tabi nga. Kung maglakad ay nakatingala sa langit. Hindi ka ba natatakot na malunod kapag umulan? Pangalan. Tang Aochian, anak ng kasalukuyang punong ministro. Mataas na antas ng espiritual na ugat. Kung mataas na ba ang antas ng iyong espiritual na ugat? Malalaman natin pagkatapos ng pagsusuri. Ipatong mo ang iyong kamay rito. Wow! Tang Aochian, mataas na antas ng espiritual na ugat, pasa. Asahan pa ba sa isang ginoong tang? Mataas na antas ng espiritual na ugat. Nakita mo ba ng malinaw? Ikaw na basurang may mababang antas ng espiritual na ugat. Kung ako sa iyo, matagal na akong umuwi sa paanan ng bundok para magbungkal ng lupa. System, maaari ba itong kopyahin? Ibig sabihin, sa ngayon ay maaari ko lang itong tingnan pero hindi pa pwedeng makuha. Sige, ipatabi ko muna sa kanya pansamantala. Ang basura ay mananatiling basura. Wala man lang lakas ng loob na sumagot. Maganda nga ang talento mo. Kaso napunta lang sa isang aso. Ubo-ubo. Bawal gumawa ng gulo sa lugar ng pagsusuri. Kung sino man ang manggulo muli, ay agad natatanggalan ng karapatang kumuha ng pagsusulit. Ipagdasal mo na huwag kang makapasok sa sekta ng Suantian. Dahil kung hindi, marami akong oras para turuan ka ng leksyon, Diffie. Kaibigang Qin, pati ba naman ang anak ng punong ministro ay nagawa mong alipustein? Bakit, hindi ba't naglakas loob ka ring sumigaw ng 20 taon sa silangan ng ilog, sa harap ng libo-libong tao? Hindi ko pa nga po natatapos ang sasabihin ko noon eh. Kaya nga mas maingat ka kaysa sa akin. Tapos na ang unang yugto ng pagsusuri ng espiritual na ugat. Ang pagkakaroon ng espiritual na ugat ay nangangahulugan lamang na may pagkakataon kayong tahakin ang landas ng pagiging immortal. Ang susunod na pagsubok ang siyang tunay na. Magpapasya kung makakapasok kayo sa sekta ng Suantian. Kaibigang Qin, alam mo ba kung ano ang susubukin sa ikalawang yugto? Hindi ko alam. Bakit parang hindi ka man lang kinakabahan? Dahil kahit kabahan ako, hindi ko pa rin naman malalaman ang sagot ng mas maaga. Ah! Tama nga, 20 taon sa silangan ng ilog, 20 taon. Mukhang wala ka talagang tadhana sa linyang iyan. Matatapos ko rin itong sabihin balang araw. Ang ikalawang yugto ng pagsusulit ay pangangasiwaan ng nakatatandang Baishitong, ang espiritu ng sinaunang aklat mula sa pavilyon ng mga kasulatan. Ito ay upang subukin ang inyong pangunawa, bilis ng isip at kakayahang mga tuwiran. Pagkapasok sa espasyo ng pagsusulit, kailangan nyo lamang sumagot ayon sa mga hiling ni nakatatandang Baishitong. Maligayang pagdating sa ikalawang pagsubok. Ako ang pinuno ng pavilyon ng pagsusuri ng ginto ng sekta ng Suantian. Ang sinaunang espiritu ng aklat, si Baishitong. Nabasa ko na ang lahat ng aklat. Alam ko ang astronomiya sa itaas.
At ang heograpiya sa ibaba. Mula sa mga teknik ng kultibasyon, sining ng tableta, mga pormasyon, hanggang sa mga espiritual na hayop. At mga lihim ng nakaraan at kasalukuyan. Halos wala akong hindi nalalaman. Kung tatawagin ko ang aking sarili na pangalawa sa pinakamatalino sa mundo ng kultibasyon. Walang sinumang mangangahas na maging una. Yeswe, sa ikalawang pagsubok na ito, tatanungin kita ng 3 tanong. Husgahan ko ang iyong pangunawa at pangangatwiran batay sa iyong mga sagot. Nakatatandang ba isyitong bago po tayo magsimula? Maaari po ba akong magtanong muna ng isang bagay? Anyway, alam ko ang lahat. Magtanong ka lang, bata. Makahihinga ba ang tao sa ilalim ng tubig? Siyempre, hindi. Kailangang lumanghap ng hangin ng mga mortal gamit ang kanilang bibig at ilong. Walang hangin sa tubig na maaari nilang malanghap ng direkta. Mali. Sinasabi mong mali ako. Huwag po kayong magmadali, nakatatandang ba isyitong. Mapatutunayan ko ito ngayon din. Mayroon ba ritong bote na puno ng tubig? Alaynan. Magsimula ka na, Jiffy. Tapos na po. May tubig sa loob ng bote, hindi ba? Nasa ibabaw ng ulo ko ang tubig, hindi ba? Kaya nakatayo ako sa ilalim ng tubig, hindi ba? At nakahihinga ako ngayon, hindi ba? Tawa ko, hindi ba? Kaya naman, ano ang problema sa pagsasabing? Makahihinga ang tao sa ilalim ng tubig. Walang problema. Teka, mali, nililito mo lang ang konsepto. Pero hindi niyo naman po tinukoy kung anong klaseng ilalim ng tubig kanina. May tubig sa bote. Nasa ibabaw ng ulo ko ang tubig. Nakatayo nga ako sa ilalim ng tubig. At nakahihinga nga ako. Mali, tiyak na may mali rito. Nakatatandang ba isyitong, wala naman pong masama kung matalo kayo ng isang beses. Hindi ako natalo. Isang clone ko lang ito ngayon. Kaya nahati ang aking talino. Na lang po, tama kayo. Magkukulong ako sa pag-ensayo. Hindi ko na itatanong ang 3 tanong. Ibig sabihin po ba nito ay nakapasa na ako? Wala ako sa mood na asikasuhin ang pagsusulit ngayon. Ang bilis namang mapikon. Kung pikon pala, wag nang magmayabang na alam ang lahat. Napakalawak ng kaalaman ni nakatatandang ba isyitong. Ang pangangasiwa niya sa ikalawang pagsubok. Ang pinakaangkop upang husgahan ang pangunawa ng mga kabataang ito. Ikalawang elder, anong mga tanong ba ang inihanda mo sa pagkakataong ito? Halimbawa, ang sabi-sabi na nilikha ng dakilang Diyosa Nuwa ang tao mula sa putik. Mangyaring magbigay ng isang patunay upang patotohanan ito. Ang sagot ay ang libag na lumalabas kapag naliligo tayo, hindi ba putik din iyon? Mga disipulo ang kinukuha natin. Hindi mga baliw. Pinuno, may masamang balita po. Bigla pong isinara ni nakatatandang ba isyitong ang lahat ng espasyo ng pagsusulit. At nag-anunsyo na magkukulong agad siya sa pag-ensayo. Halos 1,000 taon nang hindi nagkukulong sa pag-ensayo si nakatatandang ba isyitong. Bakit kung kailan nagre-recruit tayo ng mga bago ay saka siya nagkulong? Bago po umalis ang nakatatanda, paulit-ulit niyang binubulong. Kung makahihinga nga ba talaga ang tao sa ilalim ng tubig? Sino ang nagtanong niyan? Isang kandidato po na nagngangalang Kinyu. Mababang antas ng espiritual na ugat. Ikalawang elder, ang mga batang nakuha mo ngayong taon ay tila mas abnormal pa kaysa sa mga tanong mo. Paano ka nakalabas? Katatapos ko lang sagutin ang unang tanong. Kalahati pa lang ang naririnig ko sa ikalawang tanong. Bigla na lang nagkapira-piraso ang espasyo. Kaibigang Kin, ilang tanong ang sinagot mo? Wala akong sinagot kahit isa. Kung ganoon, ano ang ginawa mo? Nagtanong ako ng isang bagay sa tagasulit. Kaya napilitan siyang mag-seclusion. Anong ibig mong sabihin? Bigla kong naramdaman na hindi ligtas ang tumayo sa tabi mo. Dahil sa hindi maiiwasang dahilan. Pansamantalang kanselado ang ikalawang pagsubok. Lahat na nakapasa sa unang yugto ay direktang tutuloy sa ikatlong pagsubok. Kung kanselado ang hamak na ikalawang pagsubok, bali wala lang iyon. Ang isang tunay na henyo ay hindi kailangan ang ganitong pagsubok para patunayan ang sarili. Ang ikatlong pagsubok ay susubok sa inyong katatagan ng puso. Pagkapasok ninyo sa ilusyong mundo, pansamantala ninyong malilimutan ang ilang bahagi ng inyong totoong alaala. Ang mga desisyong ginagawa ng tao sa gitna ng panganib. Ang siyang tunay na nagpapakita ng kanilang totoong pagkatao. Opisyal nang nagsisimula ang ikatlong pagsubok. Ako si Kinyu. Isang simpleng binata lamang sa nayon ng mga mangingisda. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Isang halimaw na kumakain ng tao ang lumitaw sa labas ng nayon. Tuwing lilipas ang ilang panahon, sumasalakay ito sa loob ng nayon. Saka lamang ito aalis pagkatapos makakain ng isang tao. Sa sarili nitong pagkusa. Takbo, pumasok na ang halimaw sa nayon. Kumakain ng tao ang halimaw. Hindi kayang labanan ng mga karaniwang tao ang halimaw. Ang tanging magagawa mo kapag nakatagpo mo ito ay
Hindi ba't isa kang halimaw na kumakain ng tao? Bakit mo kinakagat ang bag ko? Naamoy mo ba ang nasa loob nito? Walang anumang kayamanan sa bag na ito. Ilang piraso lang ito ng mabahong tofu na ako mismo ang gumawa. Sige na, sa iyo na ito. Tutal, hinabol mo rin naman ako ng napakatagal. At ang bag na ito ay pabalik-balik na humahampas sa baywang ko. Siguradong nayupi na ang mabahong tofu sa loob. Sabi ko na nga ba, nayupi na silang lahat dahil sa paghabol mo. Talagang kinakain mo nga. Dahan-dahan lang, wala namang aagaw sa iyo niyan. Ubus na, kinain mo ng lahat. Anong nangyari, sumakit ba ang tiyan mo? Kumain ka lang ng ilang piraso ng mabahong tofu ko. Mula sa pagiging halimaw na kumakain ng tao, naging ganyan ka na. Kanina lang ay napakabangis mong humabol. Ngayon naman ay nagpapaawa ka na. Gusto mo pa yatang kamutin kita. Ang halimaw na kumakain ng tao sa nayon ninyo. Hindi ba't napakadali naman yata nitong suhulan? May lakas ng loob at may mabuting puso tanggal. Alam na ngang walang kakayahang labanan ang halimaw. Pero sumugod pa rin ang hindi muna sinusuri ang sitwasyon. Hindi iyan katapangan kundi pagpapatiwakal. Makasarili at walang puso. Tanggal. Nagligtas ng tao tanggal. Kung hindi magliligtas, tanggal din. Paano ba talaga dapat iligtas ang babaeng ito? Ang isang tunay na karapat dapat na disipulo ay dapat munang tiyakin ang sariling kaligtasan bago maghanap ng pagkakataong magligtas ng iba. Hindi pinababayaan ang mahihina at hindi rin bulag na nagsasakripisyo. Gumagamit ng espiritual na enerhiya para magligtas ng tao. Habang kusa rin kinukuha ang atensyon ng halimaw. Mahinahon sa gitna ng panganib. May mabuting puso at may tamang pagpapasya. Pasa. 20 taon sa silangan ng ilog. 20 taon sa il. Saka na tayo mag-usap kapag nakatakas na ako. Palagi ba talagang gustong sabihin ng batang iyan ang linyang iyan? Normal lang naman sa mga kabataan ang magkaroon ng kaunting obsesyon. Nasaan ang halimaw? Nasa mga bisig niya. Huwag mo akong dilaan, kakain mo lang ng mabahong tofu. Puno ng amoy ang bibig. Ibalik ninyo ang eksena ng kanyang pagsusulit. Hindi naman pala atakihin ang aso ng ilusyon si Kinyu. Mula sa simula, ang habol talaga nito ay ang supot na tela. Nangingitim ang kulay. Kakaiba ang hugis. Kakaiba ang hugis. At nakabalot pa sa basang papel. Sigurado ba kayong hindi ito kung anong uri ng dumi? Mismong si Kinyu ang nagsabi. Na iyon ay pagkain ginawa niya mismo. Na tinatawag na mabahong tofu. May matino bang tao na gagawa ng pagkain ganito ang hitsura? Bagaman ang aso ng ilusyon ay isang espiritual na hayop. Dumadaloy pa rin sa kanyang katawan ang dugo ng aso. Na magkaroon ng kakaibang reaksyon sa matapang na amoy na ito. Ay hindi na nakapagtataka. Tila may kasabihan sa mga karaniwang tao. Hindi na mababago ng aso ang kumain ng dumi. Mabahong tofu po iyon. Ang ikatlong pagsubok ko ay sumusubok sa katatagan ng isip. Hindi kung sino ang may pinakamabahong amoy sa katawan. Ganap nang nalimutan ng aso ng ilusyon ang utos para sa pagsusulit. Kahit palitan pa natin ito ng iba, maaari pa rin itong maakit ng natitirang amoy sa katawan ni Kinyu. Ang 3 buwan kong idinisenyong pagsubok sa katatagan ng isip ay nasira lang ng ilang piraso ng mabahong tofu. Ang aberya sa pagsusulit ay dahil sa kakulangan sa paghahanda ng sekta. Hindi dapat ang mga kandidato ang magdusa sa naging resulta. Nang salakayin si Kinyu, agad niyang binitawan ang kanyang mga gamit upang iligtas ang kanyang sarili. Nang makitang wala na ang panganib, tumigil siya upang mag-obserba. Kahit paano ay napatunayan niyang alam niya kung kailan dapat bumitaw. At mabilis din ang kanyang reaksyon. Ipasa ninyo siya.
Pumasa si Kinyo sa ikatlong pagsubok. Huwag ka nang tumahol, gagawan kita ulit kapag may pagkakataon. Nakalabas na ako agad. Ano ba talaga ang sinubok sa ikatlong pagsubok? Sinubok ba kung sino ang mas magaling magpaamo ng aso? Nasaan ang supot ko? Nawala ko ang supot ko sa loob ng ilusyon. At nawala rin ang supot ko sa totoong buhay. Ang ikatlong pagsubok na ito ay hindi lang basta pagpasok ng kamalayan sa ilusyon. Maging ang mga daladalang gamit ay nadadala rin doon. Teka, kinain talaga ng asong iyon ang mabahong tofu ko. Kalahating araw ko pa namang ginawa iyon. May nakita ka bang? Maliit na batang babae na nadaganan ng kahoy na tahilan. Wala akong nakitang batang babae. Aso lang ang nakita ko. Napakalaki nito noong una. Pero pagkatapos kumain ng mabahong tofu, naging ganito na lang kaliit. At umiiyak-iyak pa. Bakit ka nagtatago? Wala naman, pakiramdam ko lang kasi ang pagsusulit na kinuha ni kaibigang Kin. Ay medyo iba sa amin. Tapos na ang tatlong pagsubok sa pagsusulit. Tapos na ang ikatlong pagsubok. Napagpasyahan na ng pinuno ng sekta at ng mga elder ang pinanalistahan ng mga makakapasok. Hindi mahalaga kung naintindihan ko ang pagsusulit o hindi. Ang kapalit ng ilang piraso ng mabahong tofu ko. Para sa isang pwesto sa sekta ay napakasulit na. May kabuang 327 tao ang pumasa sa pagsusulit na ito. May kabuang 327 tao ang pumasa. Ang mga tatawagin ang pangalan ay lumapit upang kunin ang inyong plakang jade ng pagkakakilanlan. Ah! Lizzie! Ah! Ay! 30 taon sa silangan ng ilog. Huwag hamakin ang kabataan. Kailangan pang magparehistro ng susunod. Pakiusap, tumabi ka. Kinyo, mababang antas ng espiritual na ugat. Pansamantalang itatalaga sa bundok ng mga tagapaglingkod. Matagumpay na pumasa ang host sa pagsusulit ng sekta ng Suantian. Opisyal nang na-activate ang talento sa template ng pagkakakilanlan. Mababang antas ng espiritual na ugat. Kahit tagapaglingkod lang, ayos lang. Ang mahalaga ay makapasok muna ako. Kaibigang Kin, magkasama na tayo sa sekta mula ngayon. Disipulong panlabas ka. Habang ako naman ay disipulong tagapaglingkod lang. Mukhang mas mahalaga nga ang dantaong kawayan kaysa sa mabahong tofu. Pero matindi rin naman ang mabahong tofu mo, kaibigang Kin. Kahit paano, tinulungan ka nitong makapasa sa ikatlong pagsubok. May punto ka. Tungkol naman sa mga slot para makapasok. Sa talento kong ito. Ang sekta ng Suantian pa ang mag-aalala na baka kulang ang ibigay nilang pribilehiyo sa akin. Halos tapos nang basahin ang listahan. Pero kampanteng-kampante pa rin ang taong ito. Kapag wala ang pangalan niya sa huli, siguradong mapapahiya siya ng husto. Zuking Hanxiaohu, Sonping. Dito nagtatapos ang pagbasa sa listahan ng mga nakapasok ngayon. Tapos na talaga. Wala nga talaga siya. Mukhang may magandang palabas na magaganap ngayon. Sandali, nasaan ang pangalan ko? Kapag hindi nabanggit ang pangalan mo, ibig sabihin ay hindi ka nakapasa. Imposible, mayroon akong mataas na antas ng espiritual na ugat. At matagumpay akong nakataka sa mga kamay ng halimaw sa ikatlong pagsubok. Anong karapatan ninyong tanggalin ako? Ang ikatlong pagsubok ay sumusubok sa katatagan ng loob at pagpapasya sa oras ng panganib. Hindi para tingnan kung kaya mo lang iligtas ang sarili mong buhay. Ang basurang ito na may mababang antas ng espiritual na ugat lang. Paano siyang nakapasa? Biglang nahinto ang ikalawang pagsubok. At sa ikatlong pagsubok naman, hindi man lang niya natapos ang tamang proseso ng pagsusulit. Ang ganyang tao ay naging disipulo. Habang ako naman ay tinanggal. Kung hindi ito pandaraya, ano pa? Ito. Kaibigang Kin. Mukhang ikaw ang pinupuntirya nilang lahat. Hindi lang mukha. Ako talaga ang pinupuntirya nila. Anong gagawin natin ngayon? Kahit magpaliwanag tayo, mukhang ayaw naman nilang makinig. Hindi sila naniniwala sa desisyon ng sekta. Kahit ipaliwanag pa natin ng 100 beses. Iisipin pa rin nilang sila ang naapi. Dahil tingin nila ay mas malakas sila sa akin. Di maglaban na lang kami. Kaya gagamit ako ng paraan na madali nilang maintindihan. Ano, paano? Paano? Tama ang sinabi ko, hindi ba?
Isang tagapaglingkod na nakapasok lang sa sekta ng Xuantian dahil sa swerte. Wala ka man lang lakas ng loob na magpaliwanag. Gusto mo ba akong hamunin? Hindi ako ang hahamon sa iyo. Kayo ang nag-iisip na mas malakas kayo sa akin. Kaya kayo dapat ang humamon sa akin. Kung sino man ang makakatalo sa akin, siya ang magpapatunay na nagkamali ang sekta ng Xuantian sa pagpili. Pero kung sino man ang matatalo, isang hamak na may mababang antas ng espiritual na ugat lang. Akala mo naman kung sino ka ng sikat. Kung napakagaling pala ng mataas na antas ng espiritual na ugat mo, bakit hindi ka nakapasok sa sekta ng Xuantian? Hindi naman ako ang nagpapasya rito. Kagalang-galang na ikalawang elder. Pinapayagan po ba ng sekta ng Xuantian ang hamon nila? Maaari ang hamon. Ngunit nais ko munang linawin ang mga patakaran. Inilabas na ng sekta ng Xuantian ang mga resulta. At hindi ito basta-basta babaguhin dahil lang sa ilang reklamo. Ngunit dahil naniniwala kayong mas malakas kayo, bibigyan ko kayo ng pagkakataong patunayan ito. Kung mananalo ang naghamon, maaari siyang kumuha muli ng ikatlong pagsubok. Ngunit kapag natalo ang naghamon at ang kanyang buong pamilya, ay kailanman hindi napapayagang sumali sa pagsusulit ng sekta ng Xuantian. Bago lang, hindi ba't tingin ninyong lahat ay mas malakas kayo sa akin? Bakit ngayong may kaakibat ng parusa? Bigla kayong natahimik. Hindi naman sa hindi sila naniniwala sa sekta. Sadyang hindi lang nila matanggap na natanggal sila. Malinaw ang pagkakasabi mo ngayon matapos ang 3 beses, na hindi ko natatapos ang aking sasabihin. Natututo rin naman ang tao. Isang tagapaglingkod na may mababang antas ng espiritual na ugat. Ano naman kaya ang magagawa niyan? Kung aatras ang Ginoong ito ngayon, hindi lang ang slot sa pagpasok ang mawawala sa akin. Ang hamon na ito, tinatanggap ko, dahil pareho pa kayong hindi nakakatapak sa yugto ng key refining. Mga ordinaryong paraan lamang ang maaari ninyong gamitin. Bawal gumamit ng mga tagapagtanggol. At bawal gumamit ng anumang panlabas na bagay para kumitil ng buhay. Kapag ang isa ay sumuko o nawala ng kakayahang lumaban, doon matatapos ang laban. Bata pa lang ako ay nag-ensayo na ako ng martial arts. Sapat na ang isang kamay ko para talunin ka. Kaibigang Kin, naghahanda ka ba para? Hindi ako kailanman nag-aral ng martial arts. Sa pakikipag-away, hindi naman kailangang marunong kanyan. Magsimula na. Napakadaya mo. Ang sabi lang ng ikalawang elder ay bawal gumamit ng panlabas na bagay para kumitil ng buhay. Wala naman siyang sinabing bawal magsabog ng buhangin. Umalis ka sa ibabaw ko. Kakasabi lang ni kaibigang Kin na hindi siya marunong mag-martial arts. Hindi nga talaga siya marunong. Pero marunong siyang mambugbog. Naging pabaya lang ako kanina, pero ngayon, bukod sa pagdagan sa akin sa lupa, may alam ka pa bang ibang paraan? Basta epektibo, pwede na. Ubo. Napakadumi ng bunganga mo. Hugasan natin ang lupa. Ha. Hindi ba't marami sa inyo ang gustong humamon sa akin kanina? Lalaban pa ba kayo? Hindi na po. Lakasan ninyo, hindi ko marinig. Sumusuko na ako. Subukan mo lang kapag nakadilat na ang mga mata ko. Ito ang napapala ng sumisingit sa pila. Ito naman sa pagtawag mo sa amin ng hampas lupa. At ito para sa pagbabanta mong babaliin ang binti ng iba. Lakas ng loob mong saktan ako. Ang ama ko ang kasalukuyang punong ministro. Nasa sekta ng Xuantian tayo, ang tatay mo. Hindi makakapasok dito. Napakalakas nga ng mataas na antas ng espiritual na ugat. Pero sayang dahil hindi niyan kayang lumaban para sa iyo. Tapos na ang laban, si Kinyo ang nagwagi. Sino pa ang nag-iisip na may pandaraya sa desisyon ng sekta ng Xuantian? Mukhang nakikinig na kayo sa katwiran ngayon. Maaaring hindi kayo masaya sa naging resulta. Pero kung ipagpapatuloy ninyo ang pang-udyok para siraan ang sekta, at pagbintangan kaming may kinakampihan, hindi lang simpleng pagkabigo ang aabutin ninyo. Kinyo, ang nangyari ngayon, tandaan mo, hindi ko ito kalilimutan. Maganda ang memorya mo. Sa susunod na mabugbog ka ulit, baka mas mabilis mo na akong makilala. Umuwi ka na at sabihin sa punong ministro kung paano magdisiplina ang elder na ito. Mag-ingat ka sa pagbaba ng bundok, tumingin ka sa daan. Baka madapa ka na naman. Dito nagtatapos ang pagtanggap ng mga bagong disipulo. Para sa mga nakapasa, hawakan ang inyong plakang jade ng pagkakakilanlan. At sumunod sa tagapangasiwa papasok sa sekta. Ang paglipad gamit ang espada. Ang buhay na walang hanggan. At ang paglipat ng mga bundok at dagat. 1 taon akong naghintay. Sa wakas ay nakapasok din. Kinyo, manatili ka muna rito. Tungkol kaya ito sa ikatlong pagsubok. Sana naman hindi nila ako paalagain ng aso. Kinain niya ang mga gamit ko. Kaya dapat bayaran ako ng asong iyon. Ito. Ano ang iyong pangalan? Hindi po ba binasa ninyo lang ito kanina, Elder? Ako po si Kinyu.